Sa ating paglalakbay tungo sa kaalaman, mahalagang maunawaan kung saan nagsimula ang ating pag-unawa bago man tayo makabuo ng ideya o konsepto. May nauna ng karanasan, ang mismong pakikiharap sa umiiral. Mula sa karanasang ito, unti-unti nating nabubuksan ang ating isipan at kalooban sa katotohanang nasa ating harapan. Ang pagbubukas na ito ay tinatawag na pagtatanto o pag-unawa. Isang masalimuot ngunit makabuluhang proseso ng pagkilala at pagninilay sa katotohanan. Sa araling ito, ating sisiyasatin kung paano umuusbong ang kaalaman mula sa karanasan. Paano ito naiintindihan sa pamamagitan ng pagtatanto at kung paano nahuhubog sa wika bilang ideya o konsepto. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Alvin John Adrable mula sa 4th Year Pre-Divinity Track. Nagmumula ang kaalaman natin sa ating karanasan sa umiiral, reality or existence. Tinatawag rin natin ang kaalaman bilang nauunawaan o napagtanto, insight. Bunga ng pagtatanto ng pagbubukas natin sa ating isip at puso sa talagang nangyayari. Pagkatapos, ipinapahayag natin ito sa pamamagitan ng wika, ideya o konsepto ang tawag natin dito. Pagtatanto, intuiting o intuition o pag-unawa, understanding. Ang siyang akto ng pagbubukas ng sarili sa talagang nangyayari sa proseso ng pag-alam. Minsan, mabagal, malalim at mahirap ito. Maaring hindi biglaan ang pag-unawa. Hindi natin naiintindihan ang isang ideya na wala tayong ginagawa. Nagiging personal, damang-dama at buhay ang ating tunay na nalalaman. Malaki ang papel sa wika sa pagtatanto. Tulad ng ating nabanggit, ipinapahayag natin ang ating kaalaman, pananaw at damdamin sa pamamagitan ng wika. Isang panimula, hindi isang wakas ang pagtatanto. Isang panyaya ito upang patuloy na hanapin at pagnilayan ang katotohanan sa ating buhay. Sa pamamagitan nito, natututo tayong maging bukas sa bagong pananaw, yakapin ang ating mga limitasyon, at tanggapin na ang tunay na pag-unawa ay isang patuloy na pagkikipagtagpo. Yun lamang po at maraming salamat.